Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Alam mo bang merong isang uri ng aswang na kung tawagin ay berbalang? Ito raw ang uri ng aswang na kumakain ng mga lamang loob ng mga bangkay, pati na rin ang mga taong may sakit. Magaling manlinlang ang mga berbalang. Nakarinig ka na ba ng mga kwento sa ganitong uri ng nilalang? Magandang gabi. Ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Sa isang maliit na barangay sa dulong parte ng Kabisayaan, usap-usapan ang mga berbalang. Mga uri ng aswang na kumakain ng lamang loob ng mga bangkay at ng mga may sakit. Para raw silang mapuputing paniki na ang mga mata ay katulad ng mga pusa. Ang balat daw ay kasing tigas ng bato. Mahahaba ang mga kuko na panghukay ng mga puntod at panghiwa ng tiyan ng kanilang mga biktima. Marami ang natatakot sa mga berbalang. Maliban kay Pedro. Galit siya sa mga berbalang. Nilapastangan kasi ng isang berbalang ang bangkay ng kanyang asawa. Tanda pa ni Pedro, nasa mesa pa ng punerarya ang bangkay ng kanyang asawa nang lapain ito ng isang berbalang. Si Pedro mismo ang nakasaksi. Sa sobrang kabiglaan ay wala itong nagawa para itaboy o saktan man lang ang berbalang. Mula noon isinumpa ni Pedro na oras na may makaharap itong berbalang ay hindi niya ito sasantuhin. Palagi itong nakatambay sa mga sementeryo at punerarya. Sinusubukang matsyempohan ang gutom na berbalang. Pero matalas ang pang-amoy ng mga aswang na ito. Tila alam nilang minamatyagan sila ni Pedro. Isang gabi, hindi nakapagbantay si Pedro sa sementeryo at punerarya. Ang kanyang nag-iisang anak kasi, biglang nilagnat. Kinailangan niyang idala sa ospital ang kanyang anak lalo't nagdidelirio na ito. Sa ospital, panay ang dasal ni Pedro na gumaling na ang anak. Panay ang pangungulit nito sa mga doktor at nurse kada oras para lang alamin ang kondisyon ng kanyang anak. 3:00 na ng madaling araw noon nang biglang manginig ang buong katawan ng kanyang anak. Tumirik ang mga mata nito at tumigas ang mga braso at hita. Nagmadaling lumabas si Pedro ng kwarto para tawagin ang doktor. Pero nasa kalagitnaan pa lang siya ng pagtakbo nang bigla itong pagpawisan ng malapot. Biglang kumabog ang kanyang dibdib para itong nakarinig ng ungol mula sa malayo. Berbalang. Iyon agad ang pumasok sa kanyang isipan. Napatakbo ito pabalik sa kanyang kwarto ng kanyang anak at doon siya nanlumo nang makita ang isang nilalang na tila maputing paniki at may malapusang mga mata. Nakapatong sa kanyang anak at marahas na winakwak ang tiyan nito
gamit ang kanyang matutulis na kuko. Berbalang. Muli na namang nasaksihan ni Pedro ang paglapa ng berbalang sa kanyang mahal sa buhay. Liham ng gabi. Habang nakikinig si Pedro ng kundiman sa kanyang lumang radyo, panay ang pahid nito ng kalamansi sa kanyang matulis na kutsilyo. Iyon ang gagamitin niya para pumaslang ng mga berbalang. Kahinaan ng mga berbalang ang mga kalamansi. Ayon sa mga matatanda, oras na ipatak mo ito sa mga puntod, hindi na raw ito lalapitan ng mga berbalang hanggat nangangamoy ang kalamansi. At kung may lakas ka ng loob na pumaslang ng berbalang, kutsilyong pinahiran ng kalamansi ang solusyon. Iyon ang plano ni Pedro. Wala na sa puso niya ang magpatawad sa mga berbalang. Dalawang mahal sa buhay na niya ang nilapa ng aswang na ito. Una, ang kanyang asawa. Sumunod naman ang kanyang anak. Wala namang mawawala sa kanya kung sakaling magpapakita ito ng katapangan para paslangin ng mga berbalang. Ilang buwang inaral ni Pedro ang paggamit ng kutsilyo pang depensa. Ilang buwan din niyang inaral ang galawan ng mga berbalang. Pinaghandaan niya ito. Nagtrabaho rin siya bilang sipol torero sa kanilang sementeryo. Walang gabi na hindi gising si Pedro. Lalo na kapag alam niyang may bagong libing sa kanilang sementeryo. Alam niya kung saan magtatago. Alam niya kung paanong hindi siya maaamoy ng berbalang oras na maging abalan na ito sa pagwakwak ng tiyan ng bangkay. Isa, dalawa, tatlo. Sa unang linggo ni Pedro nakapaslang na ito ng 3 berbalang. Gamit ang kanyang kutsilyong pinahiran ng kalamansi, walang nagawa ang berbalang para makatakas kay Pedro. Bigla na lang nagiging abo o biglang nawawalang parang bula ang mga katawan ng berbalang oras na mapatay na sila ni Pedro. Mas lalo tuloy ginanahan si Pedro para pumaslang pa ng mas maraming berbalang. Nagtanim na nga rin ito ng mga puno ng kalamansi sa kanyang paligid para marami itong magamit na pampuksa sa mga berbalang. Isang umaga, habang nangunguha si Pedro ng mga bunga ng kalamansi sa kanyang bakuran, nilapitan siya ng isang matandang lalaki na akala mo ay isang ermitanyo. Mahaba at maputi ang buhok nito at balbas. Halata na rin ang kulubot ng kanyang mukha. Sana ay masaya ka na sa ginagawa mo. Makahulugang sabi ng matandang lalaki kay Pedro. Ngumisi lang si Pedro.
Nagpatuloy ito sa pagkuha ng mga kalamansi. Muling nagsalita ang matandang lalaki. Inuubos mo ang mga berbalang. Inuubos mo ang ating lahi. Pagkatapos noon ay biglang nawalang parang bula ang matandang lalaki. Hindi natinag si Pedro. Patuloy pa rin ito sa paghakot ng mga kalamansi. Hanggang sa bigla siyang ginambala ng isang alaala na matagal na niyang kinalimutan. Sa kanyang alaala, nakita niya ang kanyang totoong itsura. Isang nilalang na kamukha ng isang puting paniki. Malapusa ang mga mata. Mahahaba at matatalas ang mga kuko. Matigas ang balat na parang bato. Berbalang. Isang dating berbalang si Pedro. Isang sumpa sa kanyang katauhan. Bata pa lang siya ay saksi na siya kung paanong nagiging berbalang ang kanyang buong angkan sa tuwing sasapit ang gabi at matatakam sila sa lamang loob ng mga bangkay. Pero hindi siya katulad ng kanyang pamilya. Hindi niya kayang kumain ng lamang loob ng mga bangkay. Maski na ang mga taong may sakit. Kaya naman, tumakas siya sa kanilang lugar para magbagong buhay. Nagpatulong ito sa isang albularyo para tanggalin ang dugong berbalang sa kanyang mga ugat. Matagal na gamutan ang nangyari. Ikinulong at iginapos pa siya ng albularyo lalo na sa tuwing sasapit ang bilog na buwan. Para lang masiguro na hindi ito magbabagong anyo at lilipad patungo sa mga bangkay o mga may sakit. May mga pinainom din sa kanyang malansang langis na binabaran ng mga pinatuyong ugat ng mga puno. Tiniis ni Pedro ang lahat sa ngalan ng pagtalikod niya sa pagiging berbalang. Nagtagumpay naman sila ng albularyo. Naging normal na tao na si Pedro. Naging albularyo na rin ito para makapanggamot bilang pasasalamat na rin sa pagbabagong buhay nito. Dito na nga rin niya nakilala ang kanyang napangasawa. Dito na siya nagkaroon ng sariling pamilya. Pero sadyang ayaw siyang tantanan ng kanyang nakaraan. Ginambala siya ng mga berbalang. Pinaslang at winakwak ang katawan ng kanyang asawa at anak. Mas lalo tuloy siyang namuhi sa mga berbalang. Pinangako niyang uubusin ang lahi ng mga nilalang na ito. Nagpatuloy ang pagpaslang ni Pedro sa mga berbalang. Hindi na mabilang kung gaano karami na ang napuksa nitong aswang. Hanggang isang araw, natahimik na ang kanilang lugar sa panggagambala ng mga berbalang. Hindi natakot ang mga tao. Bumalik na ang kapayapaan sa tulong mismo ni Pedro. At isang araw, biniyayaan si Pedro ng isang dalagang naging kanyang panibagong asawa. Nabuntis niya rin ito.
Ito na ang ikalawang tsansa para magkaroon siya ng pamilya. Walang kasing saya si Pedro lalo na't nasubaybayan nito ang paglobo ng tiyan ng kanyang minamahal na asawa. Pinangako ni Pedro na gagawin nito lahat, masiguro lang na mapoprotektahan niya ang kanyang mag-ina mula sa berbalang. Hindi niya hahayaang maulit ang nangyari sa kanyang unang asawa at anak. Palagi siyang may dalang kutsilyo at kalamansi kung sakali mang merong umaligid na berbalang sa kanyang mag-ina. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Narinig na lang ni Pedro ang pagdaing ng kanyang asawa. Hudyat sa nalalapit nitong panganganak. Nagmadali si Pedro na tumawag ng kumadrona. Naiwang mag-isa ang kanyang buntis na asawa sa kanilang dampa. Maya-maya pa'y biglang nakarinig ang kanyang asawa ng ungol mula sa malayo. Nakarinig ito ng pagaspas ng pakpak sa paligid ng kanilang dampa. Binuksan nito ang bintana para malaman kung ano iyon. Isang malaking pagkakamali. Mabilis na pumasok ang isang nilalang na tila maputing paniki. Malapusa ang mga mata. Mahahaba at matutulis ang kuko. Berbalang. Mabilis itong umibabaw sa tiyan ng asawa ni Pedro. Sa talas ng kuko nito, agad nitong nawakwak ang maumbok nitong tiyan. Kinain ng berbalang hindi lamang ang lamang loob ng asawa ni Pedro, kundi pati na rin ang inosenteng sanggol sa sinapupunan nito. Mabilis na nakitil ang buhay ng asawa ni Pedro. Hindi pa man nauubos ng berbalang ang sanggol, bigla na lang itong napahinto. Pinagmasdan ang kalahating katawan ng sanggol sa kanyang matitigas na kamay. Bigla itong nahilo. Maya-maya pa'y nagpalit na ito ng anyo. Bumalik ito sa pagiging tao. Pagharap ng berbalang sa salamin na nasa kanyang gilid, bigla itong nanginig. Sa unti-unting pagkupas ng itsura ng berbalang, ay lumantad ang totoo nitong katauhan. Si Pedro. Si Pedro ang berbalang na pumaslang sa kanyang asawa at sanggol. Liham ng gabi. Liham ng gabi.